Simula nang binigay sa akin ni Apo Gayom ang bangka at lambat ni Itay, yun ang ginagamit ko sa paghahanap buhay. Tuwang-tuwa ako dahil sa isang biyaya yun sa amin. Tila ba inuulan kami ng biyaya dahil sa napakaraming huli namin araw-araw. Kahit pa hindi kami lumalayo. Si Winston ang katulong ko sa paglalatag at paghahango ng lambat. Mabuti na lamang at maaasahan ang kapatid ko na ito. Si Arcelia naman ang naiwan sa bahay. Kasama nito minsan si Apo Gayom kapag wala itong lakad. Minsan din ay sumasama ito sa aming dalawa ni Winston. Isang gabi, habang naghahapunan kaming tatlo, napag-usapan namin na sama-sama naming hanguin ang lambat kinabukasan. Dahil wala si Apo Gayom na mga araw na yon. Sinabi nitong mga 3 gabi siyang mawawala dahil may sumundo sa kanya papunta sa kabilang isla para magpagamot. At dahil alas 4 ng umagang pagbaba ng tubig kaya kailangan pa rin naming pumunta sa dagat ng ganong oras. Napag-usapan naming magkakapatid na doon na lamang kumain ng agahan sa dalampasigan. Kaya bago matulog ay inayos at tinihanda na namin ng mga gamit na dadalhin namin noon. Kinabukasan, habang naglalakad papunta sa dalampasigan noon, ay may nahagipang paningin ko na tila ba isang katawan na nakahandusay sa buhanginan. Nang lapitan namin ng lugar, doon namin nakita ang katawan ng isang babae. Nakahubot-hubad at wakwak ang katawan nito na animoy nilaslas at tinugot ang mga lamang loob ng ginang. At dahil wala si Apo Gayom ay ang mga mangingisda na noon ang kakarating lamang mula sa panglalaot ang tinawag namin. Kagad naman nilang nilapitan ang lugar na tinuro namin sa kanila. Kaya't nag-umpukan sila sa lugar. Isang mangingisdang nagsabi ng, "Ganito ang nangyari tuwing umaalis si Apo Gayom dito sa isla. Parang sinasadya ng mga nilalang na gawing tapunan ng mga bangkay ang lugar." Dahil hindi lang ang pagkakataon na yun nangyari ang ganong klaseng karanasan. Ayon sa Ginoo ay matagal na itong nangyayari sa lugar kapag wala si Apo Gayom. Pinaalalahanan pa kami nitong mag-ingat sa paglalatag ng lambat sa gabi dahil mga bata pa kami. Hanggat maaari ay sa hapon namin gawin ang paglalatag para sigurado ang aming kaligtasan. At dahil takot kami na maabutan ng pagtaas ng tubig sa dagat, kaya't nagpaalam na kami na magpatuloy sa pagpapandaw ng aming lambat. Pagdating sa lugar ay kaagad na naming inatupag ang pagpapandaw. Tuluyan nang nawala sa aming isipan ang aming nakita dahil sa naging abala kami sa pagtanggal ng mga isda sa lambat. Maraming huli ang aming lambat ng oras na yon. Hinabot kami ng mahigit alas 7 ng umaga sa pagtanggal sa mga isda. Kumuha kami ng 3 naming maiulam. Ang inihaw na paborito namin ang aming niluto. Mag-alas 10 na ng umaga naman na nakauwi kami dahil sa muli naming ibinalik ang lambat sa dagat para may papandawin na naman kami mamayang alas 4 ng hapon. Pagkatapos ay diretso na kami sa pinagbebentahan namin ng mga isda noon. Saka pa lamang kami uuwi at gagawa ng aming mga gawaing bahay. Maayos ang pamumuhay naming magkapatid sa isla. Hanggang sa napag-usapan namin na dapat makapag-aral si Arcelia. Dahil babae ito at hindi niya kaya mga gawaing panlalaki. Kailangang makapag-aral siya kahit papano nang sa ganoon ay makahanap siya ng marangal na trabaho bandang huli. Kinausap namin ang bunso naming kapatid at ganoon na lamang ang tuwa sa kanyang pagmumukha nang banggitin namin yun ni Winston sa kanya. Umiiyak pa itong napayakap sa aming dalawa. Maging kami man ni Winston ay napaluha na rin. Pero may naisip si Arcelia noon na kailangang maging kami man ni Winston ay kailangan ding mag-aral. Mahirap na, baka hindi namin alam na naloloko na pala kami. Gawa ng hindi kami marunong magbilang at magbasa. Tama nga naman ito dahil naniniwala lang kami sa kung gaano kadami ang aming kita. Depende sa sasabihin sa amin ng pinagbebentahan namin ng isda. Hindi kasi kami marunong magbasa at magsulat. Hindi rin kami matuturuan ni Apo Gayom dahil maging ito man ay hindi rin marunong magbilang. Pagkatapos ng aming mga gawain at makapagpananghalian
ay saglit kaming nagpahinga hanggang sa dumating ang hapon at oras na naman para pandawin ang aming lambat. Wala pang 4:00 ng hapon nang pumunta kami sa baybayin at halos mag-6 na ng gabi nang matapos kami sa aming ginagawa noon. Masaya kami dahil nakahuli ang aming lambat ng alimasag at 4 na pirasong pusit na medyo may kalakihan. Kaya yung mga pusit at alimasag lamang ang aming kinuha. Kagad na naming dinala sa bintana ng mga isda ang aming nahuli noon. Nang pauwi na kami, may nakita kaming isang lalaking nakatingin lang ng matalim sa aming 3. Hindi naman ito lumalapit. Nang dumaan kami sa bahay nila Mang Abel, ay sinabihan niya kaming mag-ingat sa daan. "Mag-ingat kayong 3 ha. Gabi na. Dumiretso na kayo ng uwi at isarado ng maayos ang inyong bintana at pintuan," bilin sa amin ni Mang Abel. Nagmamadali na kaming maglakad noon. Sumusunod sa amin ang lalaki, pero hindi namin alam kung bakit hindi naman lumalapit. Ganun pa man ay nakakatakot ang mga tingin nito. Habang nakangisi na tila ba may pinapahiwatig ang mga titig niya sa amin. Dahil doon ay nagmadali na kaming 3 sa paglalakad. Huminto naman ito malapit sa bahay namin. Nagtataka lang kami dahil sa hindi ito makalapit sa bahay at para bang nasisilaw ito kapag tinitingnan niyang bahay namin. Pumasok kami at sinarado ang pintuan at hindi na kami muling lumabas pa. Nang gabing yun ay may narinig kaming mga paghuni sa paligid. Malayo naman yun sa bahay kaya hindi kami ganun katakot. Patuloy ang paghuni ng animoy inahin na nagtatawag ng kanyang mga inakay. Tumagal yun hanggang hating gabi. Nang sumapit na ang 3:00 ng madaling araw ay doon pa lamang nawala ang paghuni. Doon pa lamang kami nakatulog na magkakapatid. Halos 1 oras lamang ang tulog namin na magkakapatid noon dahil kailangan naming pandawin ang lambat. Kaya para kaming nakalutang sa hangin ng araw na ito. Pagkatapos magpandaw ay ibinenta na namin ang aming mga nahuli. Umuwi lamang kami saglit para kumain at makapagbihis na para makaalis na at makapunta sa bayan. Mabilis naman kaming nakarating at nakapunta sa eskwelahan. Sakto naman na ilang araw na lamang at pasukan na. Kaya't nakapagpalista kaming 3. At dahil sa pare-pareho kaming hindi pa nakapasok sa eskwelahan kaya magkaklase din kaming 3 noon. Sinabi ko sa guro ang sitwasyon naming magkakapatid kaya sinabihan niya kami na huwag kaming mag-alala. Dahil pwede niya kaming pauwi na maaga pa kaysa natural na uwian ng mga mag-aaral. Dahil may naitabi kaming pera, bumili kami ng 1 bag at iba pang gamit sa eskwelahan. Pagkatapos ay umuwi na kaming 3. Habang nasa sakayan ay nakita namin ang lalaki na nakita namin nung hapon na pauwi kami galing sa pagpandaw. Umupo ito sa likuran namin. Pero ang paningin nito ay nakasentro pa rin sa aming 3 magkapatid. Ganun na lamang ang tuwa namin nang makita namin si Apo Gayom na sumakay din sa bangka. Tinawag namin ito. Nakita din kami nito. Doon niya piniling umupo sa likuran ng inuupuan ni Arcelia. Nang tiningnan ko ang lalaki ay nakita kong lumipat ito ng upuan sa kabilang bahagi ng bangka kung saan malayo sa amin. Kaya't hindi na lamang namin pinansin pa. Habang nasa biyahe ay ikinuwento namin kay Apo Gayom ang ginawa namin sa bayan at natuwa din ito sa ginawa namin yon. Humingi din naman ito ng pasensya dahil nawala siya ng ilang araw. Ikinuwento din namin sa kanya kung ano ang nakita namin sa dalampasigan noong nakaraang araw. At napailing na lamang ito. Sinabi sa amin ni Apo Gayom na kahit sa bangka ay may pasahero din na kasama namin na may hindi magandang intensyon sa mga tao. Sinabi niya ito ng pabulong. Hanggang sa nakarating na kami sa aming lugar. Sinabihan kami ni Apo Gayom na ihatid na muna namin ang pinamili naming gamit sa bahay. Pagkatapos ay sumama na kami sa kanya papunta sa kanyang kubo. Binilisan naman namin ang aming pagkilos para makasama na kay Apo Gayom. Habang naglalakad papunta sa kubo ni Apo, nakatingin naman ang iba naming kabarangay. Si Mang Abel naman ay inabangan kami at kinausap niya si Apo Gayom. Sinabi niya kung ano ang nakita namin ng nakaraang araw.
Tumango naman si Apo at sinabing yun ang dahilan kung bakit bumalik na siya kaagad. Babalikan na lamang niya ang kanyang pasyente sa mga susunod na araw para tingnan kung patuloy na maging maayos ang kalagayan niya. Habang nasa kubo kami ni Apo Gayom, ay kinausap kami nito na kung papayag kami ay tatanggalin niya ang nilagay niyang sabulag at proteksyon sa bahay. Kailangan na nating mahuli ang nilalang na gumagawa ng mga pambibiktima at pagtatapon ng mga bangkay dito sa lugar natin. Doon ko naisip na kaya pala hindi makalapit ang nilalang sa bahay dahil sa sabulag at proteksyon na nilagay ni Apo Gayom. Pero sinabi nito na hindi niya yun gagawin kaagad dahil hindi niya pa alam ang magiging sitwasyon ng kanyang pasyente. Bumalik lamang ito sa isla para alamin ang aming sitwasyon at para lagyan ng langis ang bote na palamuti ng aming kwintas doon. Dapat maging alerto kayong tatlo. At kung pwede ay huwag kayong maghiwa-hiwalay. Malakas ang hinala ko na ang may kagagawa nito ay ang may kagagawan din ng pagkamatay ng inyong ama. Hindi simpleng away lamang sa inuman ang dahilan ng pagkamatay niya. Alam ko na may mas malalim pa na dahilan. Sinabi din ito na ang lalaking pumatay sa aking ama ay hindi normal. Dahil ang lalaking yon ay minsan nang may balak biktimahing buntis. Pero dahil naroroon si tatay ay napigilan niya ang binabalak nito. Na siyang naging dahilan kung bakit nagalit ito kay tatay. Dahil doon ay pinuntirya ng nilalang ang aming ama. At itinaon nito na wala si Apo Gayom sa isla. Para madali niya magawan ng paraan para maninlang ang aming ama noon. At nagtagumpay ito. Napatay ng nilalang ang aming ama pero ang hindi alam nito ay nagawang patawan ni tatay ng sumpa ang lalaki. Nagkaroon ito ng karamdaman. Isang sugat na kailanman ay hindi maghihilom sa braso. At habang tumatagal ay naaagdas ang laman nito sa braso. Kaya't nagnanais itong gumante. At bumabalik-balik ito sa lugar para makaganti sa aming ama. Sa pamamagitan naming magkakapatid. Ito ang dahilan kung bakit binabantayan kami ni Apo Gayom. Magmula nang bumalik kami sa lugar. At ang kwintas na kanyang binigay sa amin ang nagsisilbi naming proteksyon at pangontra sa nilalang. Nilagyan ni Apo Gayom ng langis ang bote na palamuti ng aming kwintas. Pagkatapos ay sumama na ito sa amin sa dalampasigan para ipandaw ang aming lambat noon. Inabot naman kami na mahigit alas 5 ng hapon. Pagkatapos makakuha ng aming maiuulam ay dumiretso na kami sa bintahan ng mga isda. Umuwi kami pagkatapos. Pagdating ng bahay ay gusto namin magluto ng sinigang. Niyaya ko si Winston na manguha kami ng kangkong. Dun sa lugar na madalas pagkuhanan ni tatay noon. Bit-bit ang tabak ay umalis na kaming dalawa. Iniwan muna namin si Apo Gayom at Arcelia sa bahay. Habang nangunguha ng kangkong ay abala naman kami sa pakikipagkwentuhan ni Winston. Pinag-uusapan namin ang aming pag-aaral pagdating ng pasukan. Nang may marinig kaming angil sa may hindi kalayuan noon. Nang lingunin ko ang lugar na pinanggagalingan ng pag-angil, ay nakita ko ang isang kulay itim na aso na sumusugod na para lapain si Winston. Dali-dali kong hinataw yon ng mahabang tabak na hawak ko. Kaagad itong natamaan sa may likod. Pumalahaw yon ng napakalakas. Nasawari namin na hindi na yun boses ng aso. Tila ba boses yun ng isang lalaki na malalang tinamaan sa pagtaga ko gamit ang tabak. Dali-dali kaming umuwi ni Winston. Bit-bit ko pa rin ang tabak na noon ay may dugo pa ng nilalang. Patunay na malalim ang tama ko sa likod nito. Base sa sukat ng dugo sa tabak. Pagdating sa bahay ay nasa labas na si Apo Gayom na nakatingin sa aming dinadaanan. Sinalubong kami nito at kaagad na kinuha sa akin ang tabak. Dinala niya yon sa kusina. Pinahiran ng asin at langis na galing sa kanyang bote at isinalang sa apoy. Sa tabi ng kalan kung saan kami nagluluto noon. Umupo na muna kayong dalawa at magpahinga. Huwag kayong mag-alala dahil sa pagkakataong ito. Ipinakita niyo sa nilalang na hindi kayo natatakot.
Habol hininga naman kaming umupo ni Winston sa papag na nasa sala. Binigyan kami ni Arcelia ng tubig, kaya unti-unti nang lumuwag ang aming pakiramdam. Napahawak na lamang ako sa dibdib dahil sa sobrang kaba nun. Apo, paano kung nadisgrasya ko yung nilalang? Tanong ko. Tinanong naman ako kung anong klaseng nilalang ba ang tinaga ko nun. Sabi ko isang kulay itim na aso na may kalakihan. Binalak nitong atakihin si Winston pero sinalubong ko yun ng pagtaga. Kaya hindi na nagawang masalakay ang kapatid ko. Tandaan mo, aso ang tinaga mo kaya wala kang nadisgrasyang tao. Wika sa akin ni Apo Gayom. Malalaman natin kung sino ang nilalang kapag may pumunta dito bukas ng umaga at hihingi ng tulong sa inyo magkakapatid. Tandaan nyo, wala kayong pagbibigyan kahit na sino pa ang taong yon. Kahit kilala ninyo. Bilin sa amin. Tumango naman kami sa kanyang sinabi. Sinabi din ito na naroroon pa naman siya sa bahay namin hanggang sa susunod na araw kaya mababantayan niya pa kami. Sabay-sabay kaming naghapunan at dahil ayaw ni Arcelia na matulog sa kanyang silid, ay sa sala na lamang kaming lahat natulog noon katabi si Apo. Kinabukasan, maaga-aga pa lamang ay may tumatawag na sa bahay. Nang buksan ni Apo ang pintuan ay isang ali na hindi namin kilala. Pero kilala ito ni Apo Gayom. Sinabi ng ali na magpapatulong ito sa akin para gamutin ang kanyang asawa. Sinagot naman ito ni Apo Gayom ng, Ako ang albularyo, hindi ang bata. Walang kamuang-muang sa mundo ng panggagamot ng espiritual. Pero giniit ng ginang na ako lamang ang makakagamot sa kanyang asawa dahil ako ang may kagagawa ng sugat niya. Ale, pasensya na po pero wala akong nasugatang tao. Ni isa wala akong nakaaway sa lugar namin. Sagot ko, na siya namang naging dahilan para maging mabalasik ang pagtingin nito sa akin. Aba, bata yan. Baka nakakalimutan mo. Wika ni Apo Gayom sa ali. Pagkasabi dito ni Apo Gayom ay tahimik na lamang na umalis ang babaeng yon. Pero nag-iwan yun ng may pagbabantang mga titig na siyang hindi ko naman pinansin. Minadali ko na sina Winston at Arcelia. Gawa ng kailangan na naming hanguin ang aming lambat. Mahirap na kapag maabutan pa kami ng pagtaas ng tubig sa dagat. Napangiti naman si Apo Gayom sa ipinakita kong katapangan. Sinabi nito na kailangan namin maging mapagmatyag at kaya pala nakalapit ang ginang sa bahay dahil tinanggal niya ang sabulag sa bahay namin na yon. Ngayon alam ko na kung sino ang may kagagawa ng pagsugod sa iyo, Winston. At masasabi ko na tama ang aking pagsisiyasat at ang aking haka-haka tungkol sa mapatay sa inyong ama. Napangiti si Apo Gayom na tila ba nasagot na ang matagal nitong katanungan. Sabay-sabay naman kaming napatingin kay Apo na nagtatanong kung sino. Si Santiago, siya ang pumatay sa inyong ama at ang muntik ng biktima ng noon ay buntis na asawa ni Abel. Siya rin ang aso na tinaga mo kagabi, Renante. Pagsasalaysay niya. Dahil doon ay nabuhay ang galit sa aking dibdib na matagal ko nang kinikimkim at pilit na kinakalimutan. Gusto kong igante ang aming ama kung nilinlang siya ng aswang para lang mapatay. Ay sigurado akong hindi naging patas ang laban. At tila ba ngayon, ito pa ang may hinanakit at may ganang maghiganti nun. Naisip ko na nagkamali siya ng kinalaban. Tahimik kaming naglalakad patungong dalampasigan para hanguin ang lambat. Sinabihan naman ako ni Apo Gayom na huwag ko masyadong isipin ang negatibong dinidikta ng aking puso nun dahil wala itong magandang maidudulot sa aking isipan, kundi ang mga negatibong isipin lamang. Tumango naman ako. Ibinuhos na ang buo kong atensyon sa aming ginagawa. Natuwa naman kami sa aming mga nahuli dahil tila ba mga palamuti sa Christmas tree ang mga nahuli ng aming lambat. Napakarami ang aming nahuli na namumuti lamang ang aming lambat noon.
Nakalimutan ko na muli ang galit na nararamdaman ko sa nilalang. Maliban kasi sa hindi kami magkanda o gaga sa pagtanggal ng mga isda, tuwang-tuwa din kami sa reaksyon ni Arcelia na siyang pinakamaingay sa aming lahat. Maging si Apo Gayom ay natutuwa sa ingay naming magkakapatid. Masaya din ito habang tinutulungan kami sa aming ginagawa noon. Kung sana nakadala tayo ng kagamitan natin, masarap sanang kumain na muli dito sa tabing dagat, Apo. Wika ni Arcelia kay Apo Gayom. Ay naman sa Apo ay hayaan at sa bahay na lamang kami kumain na marami. Dahil kasi sa nangyari ay umalis na lamang kami ng bahay na hindi man lamang nakainom ng kape nun. At doon lang namin naalala na walang laman ang tiyan namin. Binilisan na namin ang aming ginagawa. Tinanggal na rin namin ang aming lambat dahil sa may mga malalaking isda ng nahuli ang lambat. Nagkanda butas-butas ito ay kailangan na naming ayusin ang mga yon. Maigit 2 bayong na isda ang aming nahuli at ang hindi na magkasya sa dala naming bayong ay inilagay na lamang namin sa balde at dinala na lamang sa bahay para ulamin. Ang iba ay balak naming gawing daing, ibilad sa araw para gawing toyo. Dinala namin ni Winston ang mga isda sa panagbebentahan namin, habang si Arcelia naman at Apo ay nauna nang umuwi sa bahay dahil sila na maglilinis ng isda at magluluto ng aming agahan. Masaya kami ni Winston dahil maganda naman ang aming kita ng umagang yon at makakapag-ipon kami ng sapat para sa aming pag-aaral sa susunod na mga araw. Habang pauwi sa bahay, may natanaw kaming babae na nakaupo sa labas ng aming tahanan. May katabi itong isang maleta at mga bag na tila ba maraming laman. Nakita ko rin ang lalaki na palakad-lakad sa tabi nito. Nakilala ko yung babae. Kamukha ito ng aking ina. Pero ngayon ay parang mas batang itsura nito. Maliban sa lalaki ay meron pa itong isang batang babae na maliit na nakakandong sa kanya. Samantalang ang pintuan naman ng bahay namin ay nakasarado. Hindi ito binuksan ni Arcelia at ni Apo Gayom. Natanaw kami ng babae. Kaagad itong lumapit sa amin ni Winston at akma sana kami nitong yayakapin pero ipinauna ko ang bitbit kong bayong na nilagyan namin kanina ng mga isda. Maging si Winston man ay umiwas na rin sa aming ina. Humingi ito ng kapatawaran sa amin at nakiusap na kausapin namin siya. Kaya't wala kaming nagawa kundi ang pagbigyan ng pakiusap nitong mapakinggan namin ang panig niya noon. Si Apo Gayom na mismong nagsabi sa kanya na pumasok na muna sa aming bahay. Pumasok sila na kung titigan naming mabuti. Yung bata na kasama nila ay kamukha ni Arcelia nung kabataan pa lamang nito. Samantalang si Arcelia naman ay hindi lumalabas sa kanyang silid. Kaya ako na mismong pumasok sa silid nito para palabasin sa sala. Nang makapasok ako sa silid niya ay doon ko nakita ang hindi maipintang mukha ng kapatid ko habang umiiyak. Niyakap ko ito dahil sa haba ng panahon namin magkakasama. Ngayon ko lamang ito nakitang umiyak ng tahimik noon, na punong-puno ng hinanakit. Binuhat ko palabas ang kapatid ko kahit nasa 11 taong gulang na yon. Tahimik kami. Hindi ko nakitaan ng anumang emosyon si Winston. Pinaupo ko si Arcelia sa upuan at sinabihan ng aming ina nang, "Tingnan mo yung walang-wang na batang iniwan mo nun. Kumpara dyan sa anak mong pinuno mo ng pag-alaga habang kami nagdurusa sa kamay ng demonyo mong kapatid at ng kanyang asawa." Wika ko sa kanya kahit pa nasa harapan ko ang kanyang asawa. "Huwag kang bastos sa ina mo," wika naman ng lalaki. Sasagutin ko na sana ito pero pumagitna na sa amin si Apo Gayom. Nakilala ito ng aming ina at humingi ito ng tulong sa matanda para maliwanagan ang aming pag-iisip. "Matanda na ang mga anak mo, Celeste. Nagawa nilang mamuhay ng sila lang at walang ibang inaasahan. Ngayon kung hindi ka pa nila matatanggap ay wala akong magagawa doon. Hayaan mo na munang maghilom ang sakit at sugat na kanilang nararamdaman sa pag-iwan mo sa kanila. Balang araw magiging maayos din kayo." Wala namang nagawa pang aming ina sa sinabi ng Apo kundi ang tumanguna lamang.
habang ang lalaki naman ay tahimik lang na nakikinig doon. Hindi nagtagal ay nagpaalam ng mga ito. Ang batang babae ay lumalapit kay Arcelia. Ate ito ng ate. Ayaw mang hawakan ito ni Arcelia ay kusa itong lumalapit. Naalala ko ang kapatid ko noon na nasa 2 taong gulang din nang iwan ng aming ina. Hanggang sa ang kaninang walang imik na si Winston ay tinawag ang bata at kaagad naman itong lumapit sa kanya. Tila ba ganun lang ito kabilis na napatawad ang aming ina noon dahil sa kaagad na lumapit ang loob nito sa maliit naming kapatid. Tinanong niya kung ano ang pangalan nito at bubulol-bulol naman na sinabi ng bata na Celia. Kaninang tahimik na umiyak naming bunso. Nakipaglaro na rin sa bata na siyang nabukas ng pintuan para matanggap namin yon. Dahil siguro sa nakita namin ang itsura nito na hindi rin kami nito nakalimutan. Si Apo Gayom nang nagsabi sa kanya na hindi pa kami nakakakain dahil galing kami sa dalampasigan at naghanap buhay. Dali-daling pumunta sa kusina ang aming ina para ito nang mag-asikaso ng aming pagkain noon. Na makita nito ang pinapausukang tabak ni Apo Gayom. Nilapitan niya ang matanda at tinanong at doon ay sinabi naman ito sa kanya kung bakit pinapausukan namin yon at kung ano ang nangyari kaninang umaga bago magbukang liwayway. Tiningnan ako ng aming ina na tila ba hinahangaan ako nito. Sabay walang pagdadalawang isip nitong sinabi na nakuha ko ang katapangan ng aking ama. Hindi lamang ako, kundi kaming tatlo. Na tila ba may pagmamalaki niya pa itong sinabi. Nang binalingan ko ng tingin ng kanyang asawa, tila ba natuwa pa ito sa narinig sa kanya. Doon ko napagtanto na wala siyang nilihim sa lalaki. At habang kumakain ay doon na namin siya tinanong kung anong nangyari at bakit niya kami iniwan. Ayon sa aming ina ay umalis siya para magtrabaho. Buwan-buwan siyang nagpapadala para sa aming pangangailangan. May mga pinadala pa siya mga damit at pagkain. Palagi din siyang nagpapadala ng sulat para sa amin. Hanggang sa makilala niya ang tatay ng aming kapatid na si Celia, na noon ay ipinakilala niya sa amin na si Alfred. Ayon kay nanay, sinasabi ni Tia sa kanya na nag-aaral kami kaya malaki na rin ang aming pangangailangan. Kaya siya naman ay nilalakihan din ang pagpapadala sa kanyang kapatid noon. Patuloy ang kanyang pagpapadala hanggang sa nakalipas na taon bago ito bumalik sa lugar namin. Nagkasalubong sila ng anak ng kapitbahay ng aming tiyahin na kasing edad niya. Kinamusta niya kami. At doon niya nalaman na matagal na pala kaming wala sa poder ng aming tiyahin. Mula noon ay hindi na siya nagpadala at inipon na lamang nila mga pera na dapat ay para sa amin buwan-buwan. Hanggang sa nakalikom na siya ng buong halaga para makauwi sila sa amin, kasama ng kanyang asawa at kanilang anak. Doon naman namin ikinwento sa kanya ang lahat ng naranasan naming tatlo sa poder ng aming tiyahin at ng kanyang pamilya. Maging si nanay ay napaiyak na rin. Aminado siyang hindi naniniwala sa kwento ng kanyang kakilala. Pero dahil sa nanggaling sa amin mismo ang kwentong yon, doon na siya nakumpirma na totoo pala. Tinanggap namin ang aming ina, kasama ang bago niyang pamilya. Aminado kami na mahal na namin ang aming kapatid kahit saglit pa lamang namin itong nakasama. Nagpasalamat naman si nanay kay Apo Gayom dahil mula noon ay hindi kami nito pinapabayaan. At sinabi rin ni Apo Gayom sa kanya kung ano ang aming kalagayan ng mga panahong yon. Doon ko nakita ang muling pag-aalala sa mukha ni nanay. Na ang tanda kong huli kong nakita noon ay na mga panahon bago pa man masawi ang aming ama. Pero sinigurado namin ni Winston sa kanya na hindi na mauulit ang pangyayari na nangyari sa aming ama noon. Si Apo Gayom may ginawa ng kwintas na kagaya namin sina nanay at Tio Alfred. Ganon din si Celia. Muling nabuhay ang aming bahay dahil may bata na makulit. Napuno na ulit ng tawanan na siyang nagpaligaya rin kay Apo Gayom. Si nanay naman ay nagsabi na magpapagawa sila ng malaking bangka na kasyang 5 tao para makapangisda ng maayos. At dahil ayaw naming bitaw ng bangka na siyang alaala namin kay tatay,
Sinabi niya na ipapakumpuni na lamang niya ang mga sirang parte ng bangka. Kinumpuni naman namin ang mga butas ng lambat. Tumulong na rin maging si Tio Alfred noon. Si Arcelia naman ay nakahanap ng kalaro sa bunso naming kapatid. Isang linggo ding tahimik at masaya ang aming bahay. Nabalitaan namin na namatay ang lalaki na nakatira sa may dulong bahagi ng isla, kung saan sinasabi ni Apo Gayom na bahay na mag-asawang aswang na siyang sumugod sa amin sa kangkungan. Pero wala pa namang kaguluhan na ginagawa ang mga ito sa lugar namin. Hanggang sa muling may sumundo kay Apo Gayom dahil muling may magpapagamot sa kanya sa kabilang isla. Dahil sa paaralan kami nang umalis ito kaya hindi na ito nakapagpaalam pa. Na mga panahong yun ay may biik kaming inaalagaan. Bumili si nanay ng 2 piraso ng biik at yun ay ipinagkukuha namin ng kangkong kasama si Tio Alfredo. Niluluto yun ni nanay para ipakain sa mga baboy. Isang araw, kasama si Winston at Tio Alfredo ay pumunta kami sa kangkungan. Hapon na yun kaya sinabi namin na kailangan namin magmadali. Bitbit ang klase ng patalim na pakorba na siyang ginagamit namin pangputol ng kangkong. Pumunta kami sa lawa. May dala kaming sako kung saan namin ilalagay ang mga kangkong. Pero pagdating namin sa lugar, ay nakakita kami ng madaming kuhol na siyang kinutuwa ni Tio. Masarap umano itong gataan, kaya maging kami man ay tumulong para manguha ng kuhol na yon. Hindi namin namalayan na ginabi na pala kami sa lugar. Habang naghahanda kami nun para umuwi ay may narinig kaming tunog ng baboy ramo. Ramdam ko ang paggulo ng langis na nasa bote nun. Kaya't sinabihan ko si Tio Alfredo na humanda dahil may hindi normal sa paligid. Nang akma niya ng papasanin ng sako na may lamang mga kangkong, bigla na lamang may sumugod sa kanya. May mahabang pangil na nakausli sa kanyang bunganga. Mabuti na lamang at alerto si Winston kaya kaagad niyang itinulak si Tio patabi. Habang ako naman ay kaagad na tinaga ang nilalang gamit ang patalim na ginamit ko sa pag-ani ng kangkong na yon. Sa pagkakataong ito ay boses babae naman yung humiyaw. Doon ko naisip na baka ito na yung babaeng pumunta sa bahay nung nadisgrasya ko ang lalaki sa kangkungan din na ito. Nang muli ko pa sana itong tagain ay mabilis na itong kumaripas ng takbo palayo habang patuloy na humihiyaw. Napansin kong hindi nito magamit ang kanyang isang hita. Maraming dugo si Tio Alfred noon. Doon ko nalaman na may sugat pala ito sa braso at sa tagiliran. Inutusan ko si Winston na siya na ang magbuhat ng kangkong habang ako ay inaalalayan si Tio. Tinanong ko ito kung dadalhin ko ba siya sa ospital pero sinabi nito na iuwi ko na muna siya sa bahay at bukas na kami aalis. Sabi pa niya, naniniwala ito na gamot ni Apo Gayom ang makapagpapagaling sa sugat na gawa ng masamang nilalang. Sinunod namin ito. Pagdating sa bahay ay halos himatay na ang aming ina sa pag-aalala. Pero inawat namin ito at sinabihan na mababaw lamang ang sugat ni Tio. Nilinisan namin ito. Ginamot gamit ang langis na nagmula kay Apo Gayom. Ginaya ko ang ginawa ni Apo. Nilagyan niya ng asin at langis ang gulok bago ito isalang sa mga baga sa buwan. At dahil sa galit ko sa nilalang, ay ako na mismo ang sumugod sa tinitira nito sa dulo ng isla kinabukasan. Umagang-umaga pa yon. Sinamahan ako ni Mang Abel at na Winston. Hindi na namin sinama si Tio dahil sa iniinda pa nito ang sugat sa kanyang tagiliran. Pagdating namin sa lugar, ay sunog na kubo na lamang na mag-asawa ang aming nadatnan. Nakita din namin ang mga patak ng dugo na nasa mga damo at maging sa hagdan ng kubo dahil hindi yun tuluyang nasunog. Ilang sandali pa ay dumating si Apo Gayom sa lugar at doon ay napag-alaman namin na siya ang tuluyang nakapatay dito. Binalak pa nito umanong mangbiktima ng isang buntis na malapit sa dalampasigan. Kahit pa may sugat na ito sa likod, nagkataon naman nakakababa pa lamang ni Apo Gayom noon sa bangka galing sa kabilang isla. Kasama niyang isa pang mangingisda na kaibigan ni tatay nung nabubuhay pa ito.
Simula nung nawala na mga nilalang sa lugar, naging maayos at tahimik nang namuhay ang mga tao. Doon din unti-unting nakilala ang lugar at unti-unti nang nadagdagan ang mga naninirahan sa lugar na yon.